Hello! Kamusta mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo? Mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao City hanggang Toronto, alam nyo ba na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay parang isang teleserye na puno ng plot twist? Pero ang bida natin ay hinintayin natin na mag-shine. Ngayon, sasagutin natin bakit ba hinintay natin na impeach si Sara at bakit parang si President Bongbong Marcos ang laging nasa likod ng drama? Stay tuned dahil ito ang deep dive na hinintayin natin. Ako nga pala ang inyong kuya sa politika, handang magbigay ng matitinding hot takes at fact-based na analysis. Diretso, matalino at may halong ngiti. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang impeachment case ni Sara Duterte mula sa mga akusasyon ng graft at corruption hanggang sa mga alleged assassination plots. Pero teka, bago tayo magsimula, hit that subscribe button, i-like at i-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang content na ito. Lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia, UAE, Hong Kong at iba pang panig ng mundo. Talaga namang para mapagpatuloy natin yan, suportahan niyo po kami, kaya join the movement na. Ang impeachment ni Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa mas malalim na laban ng dalawang political dynasties, ang Marcoses at ang Dutertes. Pero bakit ba parang si Sara ang laging nasa hot seat? Is it because she's a threat to the Marcos administration's narrative o dahil may tunay na basihan ang mga akusasyon laban sa kanya? Sa susunod na ilang mga minuto mga kaibigan, bibigyan natin kayo ng mga no holds barred na pagsusuri. Puno ng kwento, katatawanan at matinding datos. Mahalaga po yan para sa mga kabataan at OFWs. Ito ang gabay nyo para maunawaan ang Philippine politics sa 2025. So grab your popcorn dahil sisimulan na natin ito. Bago tayo mag-dive deeper, mga kababayan sa Makati, Cebu, Abu Dhabi at Sydney, i-comment nyo nga sa baba ano ang tingin nyo sa impeachment case ni Sara Duterte. Suportado nyo ba siya o sa tingin nyo ay may katotohanan ng mga akusasyon? Let's get the conversation started. At huwag kalimutang subscribe na at i-share sa mga kaibigan nyo sa Canada, Japan at UK kung gusto nyo ng mas maraming ganitong content. Mag-super thanks na please para tuloy-tuloy ang laban natin. Bakit nga ba ganito? Ang impeachment case laban kay Sara ay nagsimula noong February 2025 na may mga akusasyon ng graft, corruption at plot twist, isang alleged assassination plot laban kay Marcos, First Lady Lisa, at Speaker Romualdez. Pero teka, totoo ba ito o political witch hunt lang? Parang sinilang mga kababayan. Si Sara na anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay biglang naging kontrabida sa script ng Malacanang. Pero hindi ba't parang masyadong scripted ang mga akusasyon? Isang assassination plot na walang pruweba? Ayon kay Sara, parang isang teleserye na masyadong OA ang plot Sorry po. Yan, excuse me po. Ayon sa House of Representatives, si Sara ay inakusahan ng misuse of 612.5 million pesos na confidential funds. Base sa Commission on Audit, may mga irregularities sa liquidation ng OVP at DepEd funds mula 2022 to 2023. Pero sabi ni Sara, false and misleading ang mga ito. Okay, base sa isang pahayag ni Sara noong November 2024, pero wala raw prueba ang House regarding doon sa conspiracy to assassinate Marcos and others. Okay, yung destabilization efforts like boycotting the SONA and calling herself the designated survivor, pero hindi ba't karapatan niya bilang VP ang mag-criticize? Yan, ang tanong bakit ngayon lang lumabas ang mga isyong ito? Hindi ba't si Marcos at ang kanyang allies ang may control sa House? Parang isang political vendetta para siraan si Sara bago ang 2028 elections. Pero sa kabilang banda, ang mga irregularities sa confidential funds ay hindi basta-basta. May katotohanan kaya ang mga ito o bahagi lang ng smear campaign?
Kung ikaw ang nasa jury, ano ang hatol mo? I-comment sa baba. At para sa mga nasa Qatar, Singapore at Germany, i-share ang video na ito mga kaibigan para naman lumago po tayo ng marami. No? Okay, hindi na rin po ako mahihiya. Ang goal po natin ay 100,000 subscribers. Noong 2022 magkaibigan sina Sara at Bongbong. Pero ngayon parang Stranger Things ang drama na wala ang pagkakaisa. Ang mga house pro sa drug war ni Rodrigo Roa Duterte at ang confidential funds ni Sara ay nagsimula ng tensyon. Si Marcos na dating kaalyado ni Sara ay biglang neutral sa impeachment. Pero totoo kaya ito o isang political chess move na naman? Si Bongbong ang Pangulong hindi makikialam sa impeachment pero mga kaalyado niya sa House ang nangunguna sa laban. Parang siya yung tipong hindi ako galit pero tapos may script na inihanda na ang Malacanang busy sa pag-counter kay Sara pero si Sara naman diretso ang mga banat. Hindi ko gusto ang performance niya bilang Pangulo. Out, Sara, that's a burn. Ang 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd ay sentro ng kontrobersiya. Ayon sa Commission on Audit, may mga acknowledgement receipts na may maling petsa, walang birth records at hindi malinaw na pirma. Pero sabi ni Sara, wala raw factual basis ang mga ito. Sa kabilang banda, hindi ba't karaniwan ang confidential funds sa gobyerno? Bakit si Sara lang ang pinag-iinitan? Is this a selective justice o may tunay na kasalanan? Sa ibang bansa tulad ng US o UK, ang mga ganitong financial scandals ay madalas na humahantong sa resignation o prosecution. Pero sa Pilipinas, parang telenovela lang puno ng drama pero walang malinaw na resolusyon. Ang tanong, is the impeachment a step towards accountability o isang paraan para patalsikin ang isang political rival? Ano sa tingin ninyo mga kababayan sa London, Melbourne at Riyadh? Political persecution ba ito o hustisya? I-comment nyo sa baba at i-share sa WhatsApp groups nyo. Kung si Sara ay ma-impeach, permanent na siyang mawawala sa politika. Pero kung siya ay makakalusot, sabi ng mga analyst, siya ang frontrunner sa 2028 presidential elections. Si Marcos na hindi na maaaring tumakbo ulit ay parang gustong i-clear ang path para sa kanyang allies. Pero teka, hindi ba't si Sara ang may malakas na grassroots support lalo na sa Davao at Visayas? Parang Hunger Games ang 2028 elections Si Sara ang Katniss Everdeen ng mga Duterte loyalists habang ang Marcos camp ay busy sa pagpapadala ng mga tracker-jackers sa impeachment court. Pero ang tanong, sino ang tunay na mananalo sa puso ng mga Pilipino? Ang impeachment ay hindi lang tungkol sa ngayon. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Philippine politics. Si Sara ay inaakusahan ng mga bagay na hindi pa napatunayan tulad ng assassination plot. Pero ang kanyang mga banat laban kay Marcos lalo na sa West Philippine Sea at national debt ay tumitindi ang suporta mula sa mga kabataan at OFWs. Sa kabilang banda, ang Marcos administration ay may mga achievements tulad ng bloodless drug war. Pero bakit parang laging si Sara ang nasa ilalim ng microscope? Para sa mga nasa Vancouver, Jeddah at Singapore, anong mas mahalaga sa inyo? Accountability o political stability? I-comment nyo sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Milan at Doha. Mag-super thanks na rin para sa mas maraming ganitong videos. Sa social media lalo na sa X, ang mga kabataan ay nagpapakita ng suporta kay Sara. Ang mga OFWs mula Dubai hanggang Hong Kong ay naniniwala na si Sara ang tunay na boses ng masa. Pero bakit? Dahil sa kanyang Duterte legacy o dahil sa kanyang mga program sa OVP tulad ng ayuda sa mga estudyante. Habang si Marcos ay busy sa kanyang bagong Pilipinas campaign, si Sara naman ay parang si Darna, lumilipad sa puso ng mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan at OFWs. Pero teka, hindi ba't ang mga Darna moments ni Sara ay may kasamang kontrobersiya? Kaya bilang DepEd Secretary at VP, si Sara ay naglungsad ng mga programa para sa edukasyon at social services. Pero ang kanyang confidential funds ay ginamit daw sa mga questionable expenses. Sa kabilang banda, ang kanyang transparency sa OBP programs ay pinupuri ng kanyang supporters. So sino ang paniniwalaan natin?
Sa mga bansa tulad ng Canada at Australia, ang mga political scandals ay madalas na humahantong sa public outcry. Pero sa Pilipinas, parang mas malakas pa rin ang suporta kay Sara, lalo na sa mga OFWs na nakikita siyang pro-masa. Kung ikaw ay nasa Calgary, Kuwait o New York, ano ang tingin mo sa suporta kay Sara? I-comment sa baba at i-share sa mga kababayan natin sa Bahrain at Malaysia. Kaya mga kababayan, ano ang natutunan natin? Ang impeachment case ni Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa mas malaking laban ng political dynasties ng 2028 elections. At ang hinintay natin sa pagbabago ng Pilipinas, si Sara ay inaakasuhan ng graft, corruption at assassination plots. Pero ang kanyang depensa ay malinaw, walang pruweba. Si Marcos habang neutral daw ay parang may hidden script sa likod ng kanyang mga kaalyado. Pero sa huli, ikaw ang magpapasya. Hustisya ba ito o political persecution? Ang Pilipinas ay parang isang chessboard. Ang bawat galaw ay mahalaga. Si Sara Duterte ay isang malakas na queen, pero ang Marcos administration ay may sariling pawns at knights. Ang tanong, sino ang tunay na mananalo sa labanang ito? Kung nagustuhan ninyo ang deep dive na ito, i-like at i-subscribe at i-share sa mga kaibigan nyo sa Los Angeles, Tokyo at London. I-comment sa baba ha, sino ang panig mo, si Sara o si Marcos? At para sa mga nasa Riyadh, Dubai at Sydney, mag-super thanks naman please para suportahan ang mas maraming content na tulad nito. Salamat at hanggang sa susunod na laban!